year. This is actually our first time that we handle our teaching class since 2026 started. And we are so blessed with the extensity ng ang kinabuhi sa today. And na-realize natin siya that every time we enjoy life here on earth, we still have the opportunity to gather information. Kaya when we will be there in eternity, wala nang biyahe doon. Ano na ito, mag-stop na talang ang pagdoon. So kung isa lang ito ang nag-carry over, we memorized from the scriptures, we understood the mga principles, what are the doctrines that we had mastered, rules for living, operational tools, techniques, and truth that we get from our study. That's the only component that we carry on throughout all eternity. That's why, let me throw in this verse. Go to 2 Corinthians chapter 4, the last verse. Before I open this into prayer. 2 Corinthians chapter 4, the last verse. That's verse 18. So, walang encouragement po sa believers sa Corinth. Yun niya, as we look not to the things that are seen, but to the things that are unseen. For the things that are seen are what? Transient. Meaning, passers-by ng dito na natin makita. So, talang yung makita, matandog, those things are transient. But the things that are unseen are what? Eternal. It connects to the point of what the Lord Jesus Christ had said. Heaven and earth will pass away, but my words will never pass away. So, again, we will always consider that every time we have the opportunity to live, breathe in, breathe out, that's actually the name of Jehovah, that's Jesus Christ. Atong yung isimmer na we still have the opportunity to study more of His words. Kasi pag nag-stop na, breathing, again, as what I had said earlier, wala tayong chance to study more of His words. And accounting, when we face the Lord Jesus Christ, is the abundance of what we have learned from the Word of God. Ikita pang tanong ko sa pumihimong isinta. Ang iyang pang-tanong is, how much did we accumulate about His mind while we are still here? Muna na, every time we live, day to day, day after day, kung tato yung i-consider ang partnership with Him. Every time we are conscious, ato yung always i-recollect sa ato ang thoughts na it is up to us to discipline our mind to sit down and study the Word. Tungkol kay, mo ni siya na ito ang motivation. Tanan na hindi makita, mo ni siya ang mag-propel hangtod sa walay katungtuban in eternity. So, again, Happy New Year. January, February, ano na? Isa pa ba? February 5? February 5. Salamat sa Ginoo for another year na ihatag sa ato and then we will be commencing balita sa ato balikan sa nato nakadali ang grandiose design and then we will proceed sa permissive way kay naata sa prerogative balikan sa nato kadali God's prerogative tapos sa nato ng permissive way sa ato ang laptop. To start with, just bow down your heads when we start us sa parang tutulog kay ang ato Diyos, wala ang Espiritu mo ang authority kung siya ang maghatag ka nato mga pagtutudo. And just sit down and just bow down your heads. Great, ha? Thank you once again, Father God, for giving us this opportunity, the grace and life that we are enjoying right now. We still have the chance and opportunity to sit down and somehow contemplate upon your words, reminded of what the Apostle Paul have given encouragement sa mga believers of God that really faith comes from hearing, meaning ang pagtulungan o isa sa aming pagpaminaw and hearing by the Word of God. And be able to simmer the information if in our end we are positive in listening to your words. So, salamat kay Ginoo for this privilege that you have given to each and every one of us. So, that we enjoy sa ulang ng mga Christians in the other parts of the globe. In fact, mga Christians, every time na nagatuloy sila, manalo din sila. Every time they are discovered, nag-gather around and nag-study sa puno sa Ginoo, grabe rampant kayo ng persecution. At in our end, salamat kayo po kay
pinasahit kini siya na ano enjoy in our timeline. So tonight, as we move further sa aming pagtuon, inautaw na ang matag usa, as we have understood that we have this responsibility in yielding to God the Holy Spirit, considering that operational will of the Lord. Technically speaking, amo na siya natunan before exercise ang kinasing-kasing na pag-exercise sa humility, that we need to be clean before you. We have to know that our old Adam is already inoperative in us. Dili ang filosofiya ni Adan, dili ang filosofiya or idea ni Adan sa pag-introduce sa amo ang kinabuhi. Kundi it's always about the Lord Jesus Christ. We consider that it is yielded unto the power of the old sin nature. And then amo i-consider na nabuhi na ni Kang Kristo, amo ang yung i-emulate, kulay na ang kundi muna-muna ni Jesus Christ. Gitugyan amo ang reflexes, gitugyan amo ang sensory organs, ang mata, ang dulugog, ang ilong, ang babaw, even man ang skin, tugyan sa balaan ng Espiritu. And then we need to be thirsty. We need to be hungry of your words. And then we obey the word of God, kaya ako natunan siya. And then, sa kanunay na ito, magpasalamat, pinagi sa pagkampo. So, salamat kay Ginoo sa amo ang padayon na pagtuon, inaot pa na there will be things that is in store sa among lesson tonight na among madala sa among kasakat sa pamamahunan as we continue to study your words today. Balik na sa inyong tanan, pagpasalamat, pagpasibog sa kami sa pangalan ng Jesus. Amen. So, balik sa atong whiteboard. Okay. Grand use design, tanong na natin ng purpose. Purpose na to, why we are here on earth, wala ilahin kung dili, simbahon siya. So, purpose, no other than but to glorify Him. Klaro ka? Good. So, balikan ninyo ang notes. Huwag ilangin, purpose sa Ginoo for us why we are here to glorify the Lord. And then prerogative, itanaw natin itong SMART P. Remember, prerogative, sovereign will, motivational will, operational will, geographical will. And tonight, tanaw natin din sa atong laptop ang permissive will. So, balikan sa natin padali. Prerogative, sovereign will, luwason niya tanan na tao. Wala siya nag-agi o wala siya nagpadala og angel, kundi siya mismo ang nag-agi sa yuta. Motivational will that we become like the Lord Jesus Christ. Ang isang pamaagi, tuon lang sa pulong sa Ginoo. So, tuon sa pulong sa Ginoo, doctrine in the morning, doctrine in the noontime, doctrine in the evening, doctrine every time. Kaya magiging siyang mag-lead over for us to emulate the character of the Lord Jesus Christ. Fruit of God, the Holy Spirit. So, that's the motivational will. Operational will, technical, description on how we are going to execute our life as we follow the Holy Spirit. So, paligin ninyo inyong notebooks, importante na siya na mahimot panghumot ng halad sa atubangan sa Ginoo by exercising humility, cleanliness, knowing that our old Adam is inoperative. We reckon that it is really dead to sin. We reckon or consider that we are alive to God. This is Romans 6:6, Romans 6:11, both ang duha ka R, Romans 6:13, and then thirstiness, hungriness, obedience, prayerful. Okay? So that's operational will. Geographical will, it speaks about our present location today. So kung asa man tada doon sa Ginoo, ato na siyang hibaluan na wala tayo laing buhaton kundi always considering operational will. Kaya siya. And then finally, tonight, that's permissive will. So tanaw na ito ang permissive will kung saan maka-incorporate din ha. As we push forward for life, sila, okay, ang permissive will, we pursue our pursuit of life, liberty, privacy. Before natin tanawin ng old sin nature. Balikon sa nako. God gave us permissive will, meaning in our soul, kung mo ang ato ang kalag, pinagdako na bilog. Tunga sa dako ang bilog is ang kanang small nga bilog. Okay, that's actually the heart. So
So if this is the soul, and ang letter M, that's our mentality. Memorize na ninyo siya. So that's our mentality. Para sa atong soul na ay consciousness, na ay volition, na ay emotion. And part sa atong soul is our heart. And heart speaks about our subconscious mind and our conscience. Ang conscience na yun na conscience. I-shorten na lang natin. So, individually, every human being has a heart. Okay, na ay subconscious mind o conscience. And then, part sa composition sa tao is ang kanyang diamond. Paano natin i-trace? So, kanyang diamond, paano siya ang old sin nature? So, tungkol kayo na ay old sin nature, isang panabuhi ang iyang human spirit. At the moment we believe about what Christ have done, nabuhi na siyang human spirit. That's why whether you like it or not, okay, isang pagsiging pakasalaang Kristohanon, kay nabuhi ang human spirit. Palangit na siya. Jane, mawalang kaluwasan, bibig. No. Okay. Because of this. Okay. Tungkol kay nabuhi ang human spirit, okay, pero wala ikuha sa Ginoo ang old sin nature. That's why, uproceed sa atong slides. Kanang old sin nature, nana siya'y, sorry hamot, makita ninyo ako ang drawing. Ang old sin nature, okay, nana siya'y trends. North, south, east, west. So, ang north, nag-talk na siya about sa asceticism, meaning good works. Ano yung mga pagtulungan karon, maghimog ka maayo aron maluwas ka. Wrong. Okay? Maluwas lamang ang imuhang kalag ug nagtuod na sa gihimo ni Jesus Christ sa cross. The moment we believe about what Christ have done on the cross, He died, okay, He died according to the scriptures as payment for all humankind's sin. He was buried 3 days after resurrected from the grave. And then after He was resurrected, wala siya nagtago, nagpakita siya sa iyang mga disciples and even sa 500 katao. If we believe this, if we believe this message to be true, ang ingon sa gospel message, mabuhi ng human spirit. Okay? So, ang reason, ano ang person mo sa lake of fire? Kaya wala din nabuhi. Wala din ang reason. Ang tambal na yun, mutuwa siya sa gihimo ni Jesus Christ sa cross. So, balik na dito. We still have this old sin nature. Ayaw, ina, nabili ka na makasala. Pero kaya natin disiplinahan natong kaugalingon di na makasala. Okay? So, balik. Trend sa north direction mo ng asceticism, meaning good works. Kung ang iyang trabaho is kani, legalism, letter L, legalism, liturgy, next na letter, entertainment, program, pious observance of worship, ceremonial worship, and superstitious beliefs. So, asceticism or good works, ang istoryaanin niya actually religion. Alright? So, ang kanina acronym, LLEPPCS, trends siya tanan sa religiosity. Wala i-introduce sa Ginoo ang religion. Kaya kung religion pa, mayroon siya nga, you should know the religion because the religion will set you free. Kasi niya you should know the truth. Sa ato yung directive is ang magtuon, study to show thyself approved sa Ginoo, a workman that will never be ashamed. And then, of course, you rightly divide the word of truth. And then, other acronym, kaning World ACES. So, ato pa din eh. Then, ihapon na siya sa good works. Ang kanang W, it represents our work. Work, O, organization, recreation, letter R, M, monetary, or money, or music. Ang A is academia, ang C is commerce, letter E is education, letter S is sports. Alright?
So, wala ko kayo nga malaot na siya. Mahimo na siyang malaot kung malimtan na nato ang ulong sa Ginoo. So, pwede kayo na siyang nakwaon o himuon na agenda sa yawa para i-divulge or i-distort na nato ang focus na instead nga maminaw ka sa pulong sa Ginoo or magtuon ka sa pulong sa Ginoo, ang himuon niya is i-bombard niya nato ang old sin nature. And yung old sin nature, magnet na siya na ang iyang buhaton, i-feed niya sa imuhang, balik sa ito whiteboard, i-feed niya sa imuhang soul, na ang abundance sa imuhang heart will be this. Okay? So kung ato ang attention always sa kaning, trend to asceticism na siya, mahulog na siya gihapon na evil. At ito sa south. Sa south part is our sinful desires. Makasalat na sa mental, when we are mentally bothered, when we are irritable, when we are full of hatred, when we are bitter, hindi naman makapasalamot. So that's mental part of sinful living. And verbal, may mga expression ng mga Christians nga, di naman tato ilabay sa iya mga baba, pero naagi hapon at pabili. Pwede PUTA, pwede GAGO. Okay, that's verbal sin. And overt sin, okay, pangawat, robbery, fornication, adultery, pila din na ang pagpahumo, pangutanan, na may Kristohan na palanggo? Na, of course na, na may Kristohan nga adi. Di siya get over, puro yan lawas, yes. That's why, ang inigin ni Pablo, part sa fruit sa old sin nature, sexual immorality, impurity, sensuality, idolatry, sorcery. Ang sorcery is actually from the Greek text pharmakia. And pharmakia means drugs. Right? So part na siya sa old sin nature. And then, nani siya i-trend. Kining sinful desires sa south direction, ang iyang result kining lust patterns. Ano sa yung lust pattern? Crusaders lust. Kining Crusaders lust, Kristohanon siya, pero ang gusto niya na i-push forward ang advocacy nga, pinahanglan, pabangan na ito, magmaayo. Although, hindi man na siya yung nag-discourage na ito. Pero somehow, kung maka-override na siya sa intention sa Ginoo nga, ang sovereign will sa Ginoo, iwason ang tanan. Pero kung may Kristohan nun, ang gusto niya na ayun na itong environment, pinaagi sa pag-maintain sa inganing tanan, kung nalimtan ang iyang Ginoo sa iyahang crusade or sa iyahang advocacy, tabangan niya na i-preserve ang Mother Earth, you're actually helping Satan to preserve his kingdom. You know why? The God of this world is who? At ito kami sa inyong portfolio. Doon sa nato. You go to John, chapter 12. Isa natin sa inyong portfolio ha, para mamay balik-balikan. Basahin. Verse, let me see first. 35 na siya. Verse 31. John chapter 12, verse 31. So daghan kayo mga Christians today na na-miss ang kining smagpig. Ang importante kayo ng SMART-P, sovereign will, motivational will, operational will, geographical will, and of course, permissive will. Kasi kung hindi natin siya mag-master, pwede kayo makwaon ni Satan sa mga krusada na iyang i-introduce sa tao. Now, remember, when Jesus Christ was here, nanamon, John 12:31, please include this in your portfolio para ma-dictate mo sa imong conscious awareness nga ang leader din aning kalibutan is walay lain yun kundi si Satan. Just follow me silently. Now is the judgment of this world. Nakabiyatas kalibutan. And this world is what? The home court advantage of Satan. Okay? Now will the ruler of this world be cast out? Sa usang pamaagi, makast out lang siya kung kining ato ang lawas nga gipuy-an sa old sin nature. Ang abundance ani is naata sa human spirit. Nalimtan ako din ang Holy Spirit. Balik sa sapong word.
Inside our human spirit is the Holy Spirit. Okay? So natin ang Holy Spirit and He bears witness. Siyang nagatudlo sa ato. So malimtan lang nato ang leader of this world kung atong abundance is through this sphere sa pagkaon sa pulong sa Ginoo. And then you go to John chapter 18. John chapter 18 verse 36. Sa image ni Jesus Christ. Again, this is Jesus Christ speaking. It's my prayer that you memorize these verses. Kung hindi man ma-memorize, asa siya ng libro, asa siya ng chapter, asa siya ng verse. Alam mo, John 18:36. Jesus answered, my kingdom is not of this world. If my kingdom were of this world, my servants, of course the angels, would have been fighting that I might not be delivered over to the Jews. But my kingdom is what? It's not from this world. So, ang kingdom ni Jesus Christ is the third heaven. Although He is here right now. The Father is here, Jesus Christ is here, the Holy Spirit is here. Asa man sila? They're here. Right? In my heart, in your heart, kaya nagpunta sa pulo sa Ginoo. And then you go to Ephesians. Majority of Christians today are blinded. You know why? Ephesians chapter 2 verse 2, ipanganlan niya siya, identify siya ni Paul. Alam mo, Ephesians chapter 2 verse 2. Again, included in your portfolio para na namin balikan. Ingon ni Paul, I'll be reading from ESV. In which you once walked, following the course of this world, following the prince of the power of the air. Nagana to ni siya o pwede bang emphasis. Kapag mo nga nain nagatanaw sa frequency, pinatanaw nila ang database, nagagather sila o data. Kung saan ato ang activity, let's say halimbawa, kapag napansin niyo sa Facebook or wherever you go sa internet, di ba nakikiview ng sakyanan. After 2 minutes, magawas sa mga sakyanan i-provide sa inyo. Di ba? Naasya ginakuha na algorithm. Yung pagkuha niya sa algorithm, para nang ma-distort ang iyong attention sa punong sa Ginoo, I tell you, kung hindi nato i-exercise ang self-discipline, kung saan ang fruit sa Holy Spirit, love, joy, peace, patience, kindness, goodness, gentleness, faithfulness, and self-control is self-discipline. Kung dili na kung diktahan ng ako huna-huna, ang Clark, it's time to shut off your Facebook. It's time for you to sit down and study the Word. Kung dili na kung tudluan ng ako huna-huna, I will tell you, masunog akong 5 hours, tanaw lang sa news. And that's the reality. You know why? It's because ino ni Pablo din following the prince of the power of the air, the spirit that is now at work in the sons of disobedience. That's why you go to 1 Corinthians chapter 2. 1 Corinthians chapter 2. Start us on verse 12. So bantayan nato ha kung sa atong activity, sa ato ang cellphone. You are who you are when you are alone. Principle, you are who you are when you are alone. Kung naka sa imong cellphone, kung saan pinatanaw ko, ikaw po sa in your privacy. Pero yun ni Paul, 1 Corinthians chapter 1, verse 12. Now, we have not received the spirit of the world, okay? But the Spirit who is from God, that we might understand the things freely given us by God. Ang problema lang kay, asa man ang tata kung asa ang tata kung kagahapon alas 2 sa hapon. Natay ubang activity. That's why, dili ma-induce sa Holy Spirit ang mga pagtulunan kay wala tayo higayon sa paglingkod o pagtuon sa pulong sa Ginoo. Again, our God is a perfect gentleman. Di siya mamugos. Di siya para kasinsitan ba? In the name of religion, kaya niyo mo patay ang tao. Pero kita, it's not about it. Our God whom we serve is a perfect gentleman na pasagdan dito niya sa ato ang debate. Baligo natin na siya. Dili na sa atong debate, dili sa atong gihunan na. Because mind should always be above our debate. Verse 13, and we impart this in words not taught by human wisdom, but taught by the Spirit. That's why importante yun ang paglingkod pagtuon. Interpreting spiritual truths to those who are spiritual. Balik sa atong board.
Nabiyak na siya, human spirit, and nagpuyo ng Holy Spirit in that human spirit. That's why He can be able to teach us sulod sa to ang subconscious mind and even our conscience. Pero kung wala ka nagtuon sa pulong sa Ginoo, ang mahitabo, ani. Puno na siya ang X. Sa panahon nga patay pa ang human spirit, puno na siya ang X. Idea, philosophy, kung sang imuhang nakuha kang pamatasan sa gawas. So, kind of basura. Kanita ng X, mali siyang ginoo ni Isaiah sa Isaiah 64, verse 6. Tanan nga maayo nga buhaton sa tao, isang pag-un sa kamayo na siya. Nag-introduce ang religion. Isang pag-un sa kamayo ang imuhang tumong, tungod kay gibuhat nimo ni siya. Pero ingon ni Isaiah, in Isaiah 64:6, tanan nga buhaton nga maayo sa tao para sa Ginoo is actually filthy rags. That's why, nag-ingon si Pablo in Romans chapter 12 verse 2, do not conform any longer to the pattern of this world. Shut this down. Kita lang na ay power na mag-shut off sa atong old sin nature. Kapag na-shut down nato ang old sin nature and when we are ready to read the Word of God, to contemplate the Word of God, may islang itong mga X of bilog-bilog. And that bilog-bilog comes from in Isaiah verse 28 verse 13. The Word of God comes from commandments after commandments after commandments. A little here, a little there. Okay? Precepts after precepts. Pag mapuno ng ato ang heart, ang atong konsensya, atong subconscious mind, with the mind of Christ, nahimo kang sweet-smelling precept to the Lord. Kaya nga naman, we have the abundance of the mind of Christ. Next, we go to 2 Corinthians chapter 4, verse 4. Kung gusto ni Satan, matabangan nato siya sa iyang kalibutan, na magmaayo ang kalibutan. No. Kinahanglan ato yung ang directive, ato hibaluon ang sovereign will, motivational will, operational will, geographical will, and ultimately ang permissive will na magamit nato responsibly ang ato ang freedom. You go to 2 Corinthians chapter 4, verse 4. Atras sa verse 3. Sa Paul. And even if our gospel is veiled, sa matong gospel, death, burial, and resurrection, Pagka na siya, very, very basic, very, very simple. Patihan pa sa tao, tuwan lang. You just believe in what Christ has done. Pero sa inyo po, it is veiled to those who are perishing. Dili yun gusto sa tao na i-discover kung saan na siya. Napay ba na may kailan, hagar-hagar, simba ta, masunod. Ikaw na, iampo na lang ko. Ano mga friends nga na? I have friends. Hindi na agda na, tara, taas kayo kung sumay, mas hindi ko kasunod. Figurative language sa ilabay. But reality na siya. Okay. Whether we like it or not, okay, those people who are not interested of discovering and understanding, even listening to the gospel, they're actually going to doom or perishing. Ano ilang status. Verse 4. In their case, the God of this world, and that is Satan, has blinded the minds of the who? The unbelievers. Right? To keep them from seeing the light of the gospel of the glory of Christ, who is the image of God. So again, balikin na, last pattern, bantayan nato ng crusaders, ano nato na, advocacy. We will not help Satan to make this world a better place to live. We really, Save the Mother Earth. yeah, that's why importante na i-consider din natin na hindi siya mag-overcome sa sovereign will, motivational will, operational will, geographical will, and even permissive will. Tell you, honestly, mamatay na lang ko din, hindi pa na ako ma-exhaust ang pagtuon sa tulong sa Ginoo. You know why? The scripture was actually written 1,500 years. Kanya, makuha na lang po siya for the next 70 years. Really, that's why kung naman tayo hinuon, labaw pa sa ato ang every time yung conscious na, tagaan na ito ang pagtuon sa pulong sa Ginoo. Hindi mo kami ito mag-carry over throughout all eternity. Next, ang old sin nature, produce niya ang chemical lusts. So pwede nga nahimo siyang believer, nagtuo siya sa gihimo ni Jesus Christ sa cross, pero please forget over sa pagsinghot o kung asa siya addicted.
pwede shabu, pwede cannabis, pwede what else? Kaya pag bilis forget over ka, balik-balik sa iyang system to the extent na nahook ang iyang conscious awareness sa chemical na nasimutan niya. Or, napilawan niya nga bino, mali siya katulog, kuha ang bino. Magpangita siya bino. To the extent nga katong bino, umpisa, isa lang kang jigger. Kita mo jigger? Ang gamay nga, wala siya natagbaw, baso. Kaya wala siya natagbaw sa usa ka baso, makita na siya ang butilya. I mean, kita na siya, case na iyang pagtama. Again, pwede kayo believer, pero nahook siya sa chemical lust. What else? Criminal lust. Kabalugid siya nga sala ang pagpangawat, mangawat ihapon. Kabalugid siya nga sala ang pagpanuntok. Kaya dili mapunggan ang anger. Okay? Nuntok ihapon. So, part na siya sa last pattern. Next na letter C. Pabasa rin, no? Kung saan na siya, oh? Yeah, cellphone lust. Diha pa talang biktima. So, cellphone lust. Bantayan na to ang time. Okay? We only have 24 hours in a day. I-consider din na to ang pag-manage sa atong time. Dili ka na kay cellphone. It's okay, no? Kanindot ani atong cellphone karon kay ma-download nato ang offline na Bible. Kaganina while I was waiting for the parts na akong i-order, almost 1 hour dito nag-dito, nakoy chance na magbasa. From time to time na ay nag-pop up ng mga messages kinatanaw ko. Pero after a while, kaya naisipin na nga pa ako muna-muna, mabalik ko sa akong ginabasa. Ako dahil sa 2 Corinthians sa akong reading today. So, again, naasang nagagamit kung saan ang iyang cellphone. Next na last pattern, revenge lust. So, bantayan na to ha, kasi sa old sin nature, out of old sin nature, bantayan nato na siya kay naay permissive will. So, kung nabantayan na nimo ang imuhang kalaban din nato din. Malitahan na ako kung sarili, Clark, na ano ka. Diba? So, again, revenge lust. O, diligid matakbo, diligid masakitan ang nagsakit sa iya ha. So, bitam na niya kawayan. Wala mo. Kasi na siya last pattern, revenge lust. What else? Approbation lust. Meaning, kana bang recognition, greedy. Ako na gudi. Ako na gudi. So, that's part of last pattern sa old sin nature. What else? Money lust. Okay. Heaven and earth will pass away, including yung money. In the last days, ang pag-awayan, kwarta. Isaya na ito kaganina. Men will be lovers of money. Okay? Kaya grabe ang last pattern. No? And then, social lust. Mas unahon pa ang tigom-tigom sa barkada, sa organization, kaysa sa pagtuon sa pulong sa Ginoo. Now again, dili na siya alaot. Nahimula na siyang alaot kung mas ipaburan pa niya siya ng mga butang kaysa sa pagtuon sa pulong sa Ginoo. What else? Pleasure lust. Pleasure lust, okay hapon, happy always. Nawala ang intention sa pagpasalamat sa Ginoo, especially so na naghatag og kinabuhi walay lain kundi ang Ginoo. Breathe in, breathe out. That's Jesus Christ. So bantayan na to kasi part na siya sa old sin nature. What else? Power lust. Gusto din niya ang gahom. And somehow this is self-explanatory kay man because in the last days men will be lovers of themselves. Dahil ito na ay power. Ang ato ang gahom lang nga makahatag glory sa Ginoo is the Word of God. And then finally, sexual lust. Okay. Mas di mo na pa pag-compromise sa craving sa unod kaysa sa pag-pain sa sexual desires nga dapat ito nang suppress o dapat ang magpaibabaw is ang pulong sino. So, in old sin nature, ang believer agad ang na-power na mag-shut off ang Ginoo, ang iyang role, instruction after instruction after instruction. Kita rin ang nag-commence. That's why, again, nakipag-bisog ka, ang ato ang warfare against this part sa ato ang body. By the way, naani siya sa ato ang DNA na, naka-embed di siya.
mabitaw na in the future, any old sin nature, we go to 1 Corinthians. 1 Corinthians chapter 15, verse 51. Isa inyo. Just follow me silently. I-highlight niya po ng inyong bago. Behold, I tell you in mystery, we shall not all asleep, but we shall all be changed. Katong mga Christians na nagtuon sa gihimo ni Jesus Christ sa cross, nagtubo man or wala, ha? Klarohon nato eh. Kung Kristohanon ka na nagtuo ka sa gihimo ni Ginoong Jesus, kung wala ka nagtubo sa kaalagong kahibalo, I will tell you, part ka ani na mystery. Okay? Verse 52, in a moment, in a twinkling of an eye, sige daw, pamisok at mata daw. That's fast. Right? At the last trumpet, for the trumpet will sound, and the dead will be raised imperishable. Katong mga nangamatay na pang Kristo, pagabanhawin ko sila, and we shall be changed. So together, atong mga nangamatay kang Kristo, kung kita mabuhi pa, dili na ito mamatay. Ang dili ito ma-experience ang physical death. Then verse 53, for this perishable body must put on the imperishable, and this mortal body must put on immortality. So, kaning lawas, sa looban na o lawas nga, immortal. Sa mga babae, sa yung itsura. Kay sa itsura. Kay sa itsura? Kay Jesus. Alright, so, mga babae, wala na yung babae dito sa isa. The moment na magtulog ang trumpeta, that face will no longer be that, how do we see it, it's not about it. Kundi, Mangmel, ang imuhang mo will be the face of Jesus Christ. So, wala na isis dito. Wala na isis. Brothers na to. Let me prove it to you through the scriptures. You go to Philippians. Philippians, chapter 3, verse 21. Atras sa verse 20. Okay, highlight ko na ha. Ikaroon lang ng naay babae, but in eternity, wala na yung babae. Ayan, verse 20, mag-start ka sa verse 20. Philippians chapter 3. But our citizenship is in heaven, and from it we await His Savior, the Lord Jesus Christ. Okay? Verse 21. Kita niyo yung word na transform? Who will transform our lowly body to be like His glorious body. Pinakakatuloy si Jesus Christ ng gilansang sa cross. 33 years old. So in short, Jane, ang imuhang nawong will be like the Lord Jesus Christ. 33 years old. Kung ikaw pamataan ng mistakes, kung saan man ang difference sa imuhang body o body ni Jesus Christ? Sige daw. Wild answer. Kung saan difference? Kung ikaw pamataan ng kung saan difference? Yeah. Okay. Ang difference is, yeah. Question? Pero, ano na ko ang glorious body of service na Jesus Christ? Now, this is actually the literal description. Pag-ingon niya na transform into His glorified body. That's actually His body. Yes, ate. Ano siya, I feared so much. Ay, di ba, ginatawag man ang time. Okay. Tapos, That's typology. It's not the literal meaning of the groom and the bride. Ang akong stance din is that it's a typology, figurative language, para na nagamit siyang figurative language para na maintindihan nato ang iyang ginasila for us. So kung isa pa ka-special kay Jesus Christ, anak ka-special, i-compare mo sa kang bride. Nga dili pasagdan sa sabana ang iyang asawa, magkinaunsan. Remember, ang nag-role play din nga, nag-identify ni Paul to be the husband is Jesus Christ Himself. Now, i-understand nato na ang gugma sa Ginoo, sobra pa sa talang ng gugma na pwede mo i-compare. Imagine ha, though He was God. And remember, in the doctrine of kenosis, meaning, pag-ingon nga Ginoo, gi-empty niya ang iyahang pagka-Diyos, He came to be, nahimo ba siyang monkey? Nahimo ba siyang lion? Although na typology that He is a lion of Judah. But you have to realize na iyahang dako kay nga gugma, iyahang ipakita na siya mismo, ibiyaan niya ang iyahang trono sa mga langit kung mag-ari siya sa yuta, mahimo siyang tao to be a servant. He came not to be served.
He came to serve. And that's our husband. So typology na siya ate. Para na ipa-identify sa ato how much ang level ba sa iyahang intensity sa pag-love sa ato. So that's actually, again, my stand there is, that's a figurative language for us to understand sa concepts, sa precept, sa iyang paghimma kanato. Alright? And then, you go to 1 John chapter 3. 1 John chapter 3, verse 2. Sige daw, kung ano magbasa? 1 John chapter 3, verse 2. Beloved, we are God's children now. Yeah. What we will be has not yet appeared. Alright. But we know that when He appears, we shall be like Him, Wow. because we shall see Him as He is. Don't tell me, para lang sa mga lalaki. Para ni sa ato atanan. Okay? So pag ni John, beloved, that includes men and women as part of the body of Jesus. So when Jesus Christ appears, we will be like Him. So bago nato itong answer, kung saan difference sa lawas ni Jesus Christ? Yeah, ang busdot sa iyang pamilya. And I believe wala ito siya nawala. Na he traces. Because he was the prototype. Katong gigunitan ni Tomas, ayun niya, di kumuto, hindi na magunitan niyang kamuto iyang busok. I believe in his glorified body na ako siya. To tell it, he was the prototype. He is the prototype amongst the faces of the Lord Jesus Christ. Okay? So, mungkin natin pasalamatan sa ato ang Ginoo. Grabe ang iyang sakripisyo just to get us out from the penalty of sin, from the curse of being in Adam. So, pagtuon na ito, how as na lang, bihulputan ni Jesus Christ because of what He did on the cross. Okay? So, part sa permissive will, bantayan ang old sin nature. Okay? Dili ako magbantay ha. Dili si pastor ang magbantay. Tuwan ako siya, naligaligyo na po. Tay bantayan ay. Tungod kay, our accountability is between us and the Lord. So you just remember about these last patterns. Kaya mo ni ato ang bantayan. Sa ato ang pakikaway sa old sin nature. Again, kitang tanan na ay old sin nature. Kung makasala, okay, balik dayon sa confession. Ayaw hulata na mudagan pa o 2 days, 3 days, 4 days. You know why? You go to Hebrews chapter 12. Nindot kayo ni. Hebrews chapter 12, verse 6. So kung nakasala, isang pag-unsang level sa sala, ha? Sa iyo ni, I believe this is Paul writing the book of Hebrews, chapter 12, verse 6. Sa iyo niya. For the Lord disciplines the one He loves and chastises every son whom He receives. Alright. Kaya natunan nato tunayin ang kaninang lesson na ay magnet ang old sin nature. Ang akong gina-emphasize, wala na yung guilt trip. Kung sama na ito pag-execute. Asa makita itong confession? May nungduman ninyo sa atong lesson? Asa makita? 1 John chapter 1 verse 9. Sige, butang sa inyong notebooks or i-highlight sa inyong Bible. If, that's a conditional word if in the Greek. If isumbong or dili isumbong, kung itago na di mo, guilt trip, ikaw will actually ang magbitbit na. Tapos na siya gihatag na instruction. The moment we sin, kinaata sa last pattern, tanan na siya, kung atong na-execute. Ang ako ang pangabay, paghangil sa inyong you confess it right there and then to the Lord. So if we confess our sins, the Lord is faithful and just to forgive us our sins, to cleanse us from all unrighteousness. Pangutana, sa kanina verse, nag-require ba siya na muadto ka pa sa kay pastor? Nahimula ng chismis. Muadto pa ka kay hindi sa man na authority nga isumbong mo ang imuhang sala niya? No. Good kay 1 John 1:9, the
nag-istorya niya siya being asked to be a priest. So kay mga paniunon ta, kita mismo ang makasugid ani kita ang naikatapos sige tagaan na taog access sa Ginoo sa trono sa grasya. Okay? So, we will always understand na ang anak sa Ginoo iyahag yung disiplinahon. And by the way, ako na siyang i-add. You go to 1 John chapter 5. Ayaw patuyang pagpakasala ha. Verse 16. May basig patil kas Ginoo. 1 John chapter 5 verse 16. If anyone, sige daw, siya kita. Right? If anyone sees his brother committing a sin not leading to death, may salat din ay na makapadulong o kamatayon, yes. Especially katong Christian mo, wala nakasabot sa protocol plan or sa standard operating procedure regarding any confession. Okay? So there is a sin that leads to death. Okay? Hyphen. To those who commit sins that do not lead to death. There is sin that leads to death. I do not say that one should pray for that. In short, okay, i-connect natin sa Revelation. Go to Revelation, chapter 3. Chapter 3, verse 19. Ang kinabuhi sa mga Laodicea kasi yung nila, daghan akong kwarta. Hindi na ako kinahanglan o ulong Ginoo, may daghan akong kwarta, I am rich, I am clothed. But you know what? We are living in a Laodicean kind of church today. Isa yun niya, Revelation chapter 3 verse 19. Those whom I love, I reprove and discipline. So be what? Be zealous. Pag yun yung be zealous, passionate in finding the Lord. So kung tagaan ka sa Ginoo another, kung di pa magipag-rapture the next 5 years, ang the-urge here ni John is that we become passionate in studying His words. And repent. Pag ingon ka repent, dili ni siya metamelumay. This is metanoia. Just change your mind. Sa unsang pamagi, gamitan lang ni humility, cleanliness, know that your old man is inoperative. You have to reckon that it has no power, kaya old sin nature, and it requires discipline. You have to reckon that you are now alive in Christ. And then you tugyan, you give to God the Holy Spirit, this body. You know why? We had been bought with a price. You go to 1 Corinthians. Okay. Anong magtugyan man sa balang ng Espiritu? You go to 1 Corinthians, chapter 6. Verse 19 to 20. Sa inyo likod. Sige daw. For do you not know that your body is a temple of the Holy Spirit who is in you, Alright. whom you have from God, and that you are not your own? Verse 20. For you have been bought with a price, therefore glorify God in your body. Alright. I glorify God in my body. I glorify God in my body by dealing this old sin nature to be inoperative. That's why I have to yield to God the Holy Spirit. And then, constant na siya ng thirstiness. Thirsty tomorrow, the next day, the following day, and then hungry of His words. Man shall not live by rice alone, actually by bread alone, but every words that proceeded out from the mouth of God. And I have to obey. So that when I am obedient sa words sa Ginoo, you go first to 1 Samuel. Makipakita sa inyo. 1 Samuel chapter 15. Kung naman tayo example, na dili nato dapat sundon, kanina character. 1 Samuel chapter 15, verse 22. And then you guess, hindi sa siya ng personality. Nala mo? 1 Samuel chapter 15, verse 22. Yung sa inyo ni Samuel. And Samuel said, as the Lord has great delight in burnt offerings and sacrifices, as in obeying the voice of the Lord, behold, to obey is better than sacrifice, and to listen than the fat of rams. Kinsa ni nga personality? O ikaw pang tanong. Kinsa ni siya? Ate Ray, kinsa ni?
Alright, this is King Saul. Okay. I-review siya ni Samuel. So again, balik sa atong board, importante ang obedience. In our permissive will, ito na ginagawa na siya din ha. In our permissive will, itagaan lang taong doktrina, ituduan taong mga pagtulunan. Ang pag-execute is all about us. Pero kung mabalik ka sa ato ang volition, balik hapon sa whiteboard, in that volition, kung gigamit nato ni mga bilog-bilog, ay nag-obey ta sa pulong sa Ginoo. Your body will become a sweet-smelling aroma present to the Lord. Okay? So, importante ang permissive will, ha? Okay? Isa dun sa pakanindot, ang story about sa sovereign will, motivational will, operational will, geographical will. Pero pag ako sa permissive will, negative ka. Wala din mahita mahimo ang Ginoo dili, gupton ka sa iyahang hustisya, pinaagi sa disiplina. Dili nato hulaton nga ipadayag ka nato ang physical death. Kasi when we die, wala gyud chance na makuha nato ang reward. So, again, tungod kay buhi pa ta, ang ato agyo hinumdumon, we run the race. We run the race sa pagkuha sa reward. Now, before ko mag-diretso sa next slide, you go first to 1 Corinthians chapter 9. Mao ni ang encouragement ni Paul. 1 Corinthians chapter 9, verse 24. Until sa last verse. Just follow me silently. Ingon ni Paul, do you not know that in a race all the runners run? O pwede ba niya magsali kang marathon na pagbuto sa pusil, pagpabilin ka sa demarcation line kung asa ang starting point? Dili, we run. But only one receives the prize. So run that you may obtain it. 25. Every athlete exercises self-control, and that's self-discipline in all things. They do it to receive a perishable wreath. So, palingkamot sila sa ilang medal, pero that's actually perishable. But we, as Christians, our reward is imperishable. Verse 26, sa inyo po. So I do not run aimlessly. I do not box as one beating the air. But I discipline my old sin nature. That's the body. Laruhan. So I discipline my old sin nature and keep it under control. Kinsa ang naay itagaan ko authority to control? Ikaw o ako. So kung gawas ka ng last pattern, butik ilang imong kaugalingon, pag-ilong diha, Clark. Patay na ka. Kabalo mo asa ang starting point sa kanang ining last pattern. Kabalo mo asa nag-breathe. Asa siya kapamunggad. Kasi in this heart, in our subconscious mind, and even in our conscience. Nagasunod na lang ng mentality, consciousness, even our volition. And wala na ng emotions. Or sometimes, gamito ni siya ni Satan ng emotion para na i-reverse niya, i-reverse engineering, para ipasunod niya sa ato ang heart. That's why, pag ino ni Pablo, I control my body. Pinapasabot niya, nakita mismo ang naay katapos na mag-pain sa gahom ani old sin nature. Balik, verse 27. I discipline my body and keep it under control, lest after preaching to others. So, yan ginisip, kung magpatuyang ko sa ako kunod, ma-disqualify ko. Isang pag nag-preach na ko sa Ephesus, sa Corinth, dito niya sa Philippi, sa Troas, sa Galacia, kung na-overcome ko sa akong old sin nature, okay, he will be disqualified. Dili siya mahilangit ha. Kung dili, ma-disqualified siya sa pagkuha sa crowns. Crown of glory, crown of life, incorruptible crown, crown of joy, crown of righteousness. Okay? That's why kita actually ang naipatuod ng mag-payment. Now, next week, akong i-discuss pertaining sa permissive will ang 7 categories of divine establishments related to our existence. Time check is already 8:10. So, 1 hour na ta. Salamat kayo sa inyong time. Just be back next week. Akong i-discuss yung 7 categories of divine establishments related to our existence. Of course, pertaining hapon sa atong permissive will. Before I close, 9 questions?
Isa doon ni Satan yung mga Santos Corinthians. 804 804 ba? Ah, okay. Isa ko At anyhow, sige lang, ato lang padagaran ka dali. Sige, tatapos na nato. 7 categories of, before mo tayo 5. Pero sa ato, ang extensive na learning, ato yung kitanaw. Just pasadahan lang nato para lang makita ninyo. Tapos balikan nato siya next week. 7 categories of divine establishments related to our existence. Number 1, pursuing life, liberty, love, privacy, and pursuit of happiness. So this is divine institution sa gihatag sa Ginoo para nga ma-pursue nato ni siya. Naka-indicate din. Number 1, sovereign authority. That's God. Pero ang tao, nagapangita pa siya og laing, picture, idol, whatever it is na nag-capture sa iyang thought para mamawang iyang hatagan o emphasis sa iyang kinabuhi. So that's Exodus chapter 20 verse 25. Number 2, freedom. Freedom! Okay. Part na siya sa ato ang existence. Alright? So, that's number 2. Number 3, work. Ano kinahanglan mo magtrabaho? Pero di dapat ato ihimuon nga simbahon ng trabaho. Because even the Apostle Paul had said, kung nakalina sa inyo sa Thessalonica na di gusto mag-work, he has no right to eat. That's why you have to work. Ihatag na siya sa Exodus chapter 20 verse 9 to 11. Principles hindi ako nikuha. Next, marriage. Oh, yun na. Kaya barato pang bugas. Kalma lang ka. Nabotag 1,000 points, ya? So, marriage. Exodus chapter 20 verse 14. Of course, family. And then number 6, corporate assembly. That's Deuteronomy chapter 5 verse 22. And then finally, human government. So again, balikan natin na siya next week. I-discuss natin siya isa-isa. Para na atong amumahan, ampingan, kung mag-renew na, isa dapat hindi mag-abroad. Kaya isa hindi sa Ginoo ang magtiayon, magkuyog sa usa ka payag. Dili kahit tungkol sa kwarta, ibili ng asawa or ang bana, ang asawa tuha sa. And you know the story. Majority of those people had been, their lives have been destroyed by Satan because of money. And it's very, very sad. Okay. So daghan kayo tag kinahanglan na i-ponder words of teachings that we get principles out of this. To pursue life, liberty, love, privacy, and pursuit of happiness. I have said all these things in Jesus Christ sa John chapter 15, verse 11, so that hinambal ko ni sa inyo, so that I will be in you, and that your happiness or your joy may be full. So mahimo lamang ni siya na realistic if we study the Word and somehow apply this in our day-to-day living. Questions before I close? Alauna. You good? Alas 2. Alas 3. Alright, sige. Tututo sa itong mga ulo in closing, mag-amputan. Salamat kayo sa higay ng Ginoo ng mga gihatag ka na mo. We still had a chance na magtungag ang mong kaalam kahibalo pinaagi sa pagtulog sa tulong sa Diyos. Ginawang paunta that all those verses that we had encountered tonight, ilahang na lista, and somehow mabalikan nila in their privacy of studying the Word. Ay amo na ni siyang na-reconnect that indeed, pag in Zechariah chapter 4 verse 6, not by might or by power, but it's always by the Spirit. Ang gamitin din sa Holy Spirit is the Word of God. Kung saan ang pagpupulit sa Rome sa balaan ni Espiritu, wala ni inanunong sa pulo sa Diyos. Kung ang imong mga kaanakan, pangkat sa pulo sa Ginoo. That's why even the Apostle Paul have to remind the believers, nagsulat at sulat na sa Hebrew, the Word of God, gamitin din siya sa Holy Spirit. It's alive, it's powerful, it is sharper than any two-edged sword. It pierces even to the dividing asunder of the soul and the spirit, the joints and the marrows, and is a critic of the mind, and knows the intent of our spiritual heart. Therefore, pag niya nga study, that's actually a verb word sa grammar, and it's an imperative command. Doon, kaya naman, all scripture is God-breathed, profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, so that the man and woman of God will be fully furnished, doing all good works. So, salamat again sa opportunity.
Salamat po sa provision for those wala pa nakakawag dinner. In advance, Father God, we pray ikaw na plan sa pag-sanctify sa blessing, the food that is set before us. Maghahatag ni sa usap ng duwag nourishment sa among physical na lawas. And as we move further sa among fellowship together, sa among conversation, may your name will always be glorified. Lord, kaya nasabta na mo ang inyong mga pulo. Sa inyong mga lumog himaya sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you. Good evening sa atong pikas na yan, sa atong broadcast. Salamat kayo sa inyong pag-stay, listening. We'll be getting back next week, every Thursday from 7 to 8 in the evening. So, thank you. May gabi sa tanan.